Hello, what's up mga idol? Magandang araw po sa inyo. Medyo matagal-tagal pa tayo hindi nakapaggawa ng video dahil medyo busy po tayo mga idol. Meron din po akong mga iba't ibang gawain. Meron din po akong sariling trabaho mga idol. So, pasensya na po kayo. At medyo natagalan po tayo sa ating video mga idol. So, eto na. Gaya po na nasa title mga idol, paano nga ba makapamili ng tamang BMS para sa inyong solar setup? So ito mga idol, marami pong maraming nagtatanong lalong-lalo na po sa ating mga kaibigan, ating mga kapatid na gustong matuto ng solar setup. So medyo nalilito sila dito mga idol, no? Kasi lalo-lalo na kung ang binubuo nyo ay Life 4. Ayan, marami pong nalilito diyan mga idol kasi napakarami pong pagpipilian ng klase ng BMS mga idol. So dito sa ating video ngayon mga idol ay bibigyan ko po kayo ng tips para kayo ay makapamili ng tamang BMS para sa inyong solar setup mga idol. So let's go. Okay, so dito kasi sa BMS mga idol ay siyempre napakarami yung pagpipilian dito sa BMS. Ito kasing BMS mga idol, napaka-importante nito na makuha nyo ang tamang BMS na gagamitin nyo sa inyong baterya kasi ito ay inyong magiging protection mga idol sa inyong charge at saka discharge. Pero syempre bago tayo pumasok dyan sa dalawang klase na yan, sa charge at saka discharge na yan mga idol, ay dapat unang-una alam nyo na kung anong klaseng voltage range ang kailangan yung BMS. So for example, ang inyong baterya na binubuo ay 12 volts. Example lang natin mga idol, 12 volts kasi yun ang pinakamarami o pinaka-basic na i-build ng ating mga nagpa-practice pa lang na mag-solar setup. Okay, so set for example natin mga idol, ang inyong battery ay 12 volts at kayo ay gumagamit ng LiFePO 4 or kahit anong klaseng LiFePO 4 mga idol, basta 12 volts. Okay. So yun ang unang-unang characteristics ng BMS na kakailangan niyo. Dapat 12 volt capable siya. Tinitignan niyo rin dapat yung inyong BMS kung ito ba ay pang LiFePO 4, lithium ion or pang lithium ion. Magkaiba yun mga idol, lithium ion at saka lithium ion. Importante yan kasi magkaiba po yung protection niya. Magkaiba yung voltage protection niya sa klase ng BMS. So kung kayo ay kung inyong binubuo ay LiFePO 4, dapat pang LiFePO 4 yung inyong BMS. Kung kayo ay lithium ion, dapat pang lithium ion yung ginagamit yung BMS mga idol. Tinitignan nyo dapat ng maigi yung specification na pinagpipilian nyo kung kayo man ay bumibili sa online. So ano nga ba ang charge ng BMS? Ang trabaho ng charge ng BMS mga idol, siya yung nagmo-monitor ng pumapasok na current sa inyong baterya. Pag yan tumaas above sa nakalagay na specs niya, so for example, ang specs ng charge niya ay nasa 15 amperes. Kapag umabot sa above 15 amperes ang pumasok sa inyong baterya, magkakat ang inyong BMS mga idol. So nandyan si BMS para i-cut yung current na dadaan sa inyong napapasok sa inyong baterya. Okay, pangalawa, yung discharge. Ano nga ba naman ang discharge? So parehas din yung trabaho ng discharge sa charge. Ganun din mga idol, kapag ang example ng specs ng BMS nyo, yung discharge niya ay nasa 15 amperes din. Pagka pumalo yan sa above 15 amperes, magkakat yung inyong BMS or matutulog yung inyong BMS at kailangan yung buhayin ito mga idol para mag-restart yung inyong BMS. Ayan. So napaka-importante mga idol dito sa pagpili ng inyong BMS na dapat tama yung ginagamit yung BMS para iwas abala tayo sa ating setup, para hindi kayo magkakamot ng ulo mga idol. Okay? So dito kasi mga idol, pinaka-common na ginagawa ng iba, bumibili na lang sila ng over amperes na BMS. Wala namang problema. Mas mas maganda. Lalong-lalo na kung meron kayong future plans na mag-upgrade ng inyong baterya or ng load ng panel. Much better 'yon na bumili kayo ng mas mataas na capacity ng BMS para hindi na kayo bumili ulit ng BMS. Paano naman ang ating mga kaibigan, ang ating mga kapatid na budget lang yung pambili nila ng solar setup. So ito mga idol, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mamili ng tamang BMS. Ito example natin to mga idol. Itong nakikita nyo dito na specs ng BMS. Ayan. Kung makikita nyo dyan mga idol, yung
discharge current niya 60 amperes at yung kanyang charge current ay 30 amperes. Paano ba yung charge current? Okay. So dito mga idol, i-base nyo yan sa kayang i-produce ng inyong solar panel. Okay? So kung ang inyong solar panel ay kayang mag-produce ng 10 amperes, so syempre yung bibili yung BMS, dapat yung charge niya mga idol ay above konti sa kayang i-produce ng inyong solar panel. Okay? Na-gets nyo po ba mga idol? So kung ang inyong solar panel ay kayang mag-produce ng 10 amperes at ang BMS na kailangan nyo dyan ay dapat above 10 amperes, mga 15 amperes yung ano niya, yung charge niya. Yun, pwede yun mga idol. So hindi kayo magkakaroon ng problema sa charge. So sabihin naman natin paano naman idol kung MPPT yung SCC ko. Paano naman kung mark up niya yung kayang ibigay ng aking solar panel. Sabihin na natin yung 10 amperes ibigay niya sa akin naitaas niya ng 15 amperes. So syempre pagka ganun mga idol, pagka kayo ay naka MPPT, alam naman natin na kayang i-mark up ng MPPT yung amperes. So siguro kaya niyang itaas yun mga idol. Kung yung 10 amperes na kayang ibigay ng panel niyo, i-mark up niyo siguro mga 15 amperes. Syempre yung BMS nyo, pwede kayong mamili mga idol ng pwede kayong kumuha mga idol ng mga 20 amperes sa pangdahilan mga idol kapag mababa yung BMS na nabili nyo. So syempre bibili na naman kayo ng bago kasi kapag masyadong mababa yung amperyahe na nabili nyo, sa charge pa lang siguradong iinit yung BMS ng mga idol at magkakaroon ng problema, pwedeng masira or hindi na po gumana talaga. So yun ang mga dapat nating iwasan, lalo na pag tayo ay bumibili ng ating BMS mga idol. So dapat importante rin na magkaroon din kayo ng kahit konting knowledge, may makapagbigay ako ng konting tip man lang sa inyo mga idol kung paano nga ba mamili ng tamang BMS, no? So yun, meron na tayong okay na tayo sa number 1. Sa kung 12 volts ka, dapat 12 volts 4S yun mga idol. Okay, 12 volts yung gagamitin yung BMS. So sa charge, okay na rin tayo. Sa charge, dapat yung charge nyo ibinibase nyo sa kayang i-produce na amperyahe ng inyong panel at ang inyong SCC. Okay, so dito naman tayo sa pinakauli, discharge. Paano nga ba malalaman kung anong discharge ng BMS ang kailangan nyo? Meron akong ginagawang computation dyan kung paano nga ba makukuha yung discharge na kailangan nyo. So dito sa discharge mga idol, kailangan malaman nyo yung discharge nyo. Okay, ilista nyo mga idol yung mga load nyo. For example na lang po natin, yung total load nyo ay 500 watts. DC man yan or AC. So, i-total na lang natin na 500 watts yung load nyo sa inyong 12 volt setup, no? 500 watts na load, i-divide nyo sa 12. Ano nga ba yung 12? 12 volts. Yun yung 12 volts setup ng inyong baterya. So, lalabas dyan 40 amperes. Ayun na po mga idol, yung amperyahe na kailangan nyo sa inyong discharge. So, kailangan yung discharge ng inyong BMS ay above 41 amperes. 500 watts divide by 12. So, ang lalabas doon, 41 amperes. Yun na po yung magiging base nyo. Yun na po yung formula. Ito na yung formula mga idol. Kung paano nyo computein yung discharge nyo. Napaka-importante nito dahil pagka yan mababa, ganun din po ang mangyayari. Magkakat din yung BMS at matutulog. So, kailangan nyo na namang buhayin. Or, pinaka-worst scenario, iinit na lang yung inyong BMS hanggang sa magkaroon ng defect. So yun mga idol, kung yung budget nyo ay tamang-tama lang sa inyong project, ay mas maganda mga idol kung yung BMS na gagamitin nyo ay merong adjustment. Gaya nga ng ating example kanina, kung ang inyong charge ay 10 amperes, pwede nyo gawing 15 amperes mga idol. At kung yung discharge nyo ay 40 amperes, pwede nyo gawing 50 amperes mga idol para meron naman tayong konting adjustment sa mga ating charge at saka discharge. Okay, so hindi nakabase yan mga idol sa kung gaano kalaki yung inyong power bank, kahit ilang AH man yan, 100 or 150. Ang tinitignan po natin dyan mga idol, yung charge at saka discharge. So napaka-importante din mga idol na dapat meron kayong plano sa inyong binubuo na solar setup. Kung meron ba kayong balak in the future na mag-upgrade ng solar panel, or kung meron kayong balak mag-upgrade ng inyong baterya, meron kayong balak na magdagdag ng load.
Kasi kapag ka ito nalaman nyo, itong tatlong to, nalaman nyo yung mga plano nyo, malalaman nyo na rin kung anong klaseng BMS, kung ilang amperes ng BMS ang kailangan nyo. So, siyempre, kapag ka meron kayong future plans na mag-upgrade mga idol sa inyong solar setup, at meron naman kayong magandang budget, ay pwede kayong bumili mga idol ng mas mataas na BMS. Wala naman pong problema doon mga idol. Okay, kung naabot nyo ang duration ng video natin na ito, siguro magtataka na kayo or napapaisip na kayo paano ang ating mga demotor na appliances gaya ng ref, washing machine, aircon, or water pump. Kasi yung mga appliances na yan mga idol, yung mga may compressor or may demotor na appliances natin, ay humihingi yan ng times 3 peak power or may surge yan mga idol. Ibig sabihin yan mga idol, first startup ng mga appliances na yan, humihingi yan ng times 3 na consumption sa ating solar setup or sa ating BU. For example natin, yung ref natin ay 50 watts. Yun yung idle niya kapag ka umaandar na or tuloy-tuloy na yung kanyang pag-andar. So, paano naman kapag kumalo yung surge niyan? Ang surge kasi ng mga ganyang appliances mga idol, mga may compressor or demotor ay times 3. So, kung ang inyong ref ay 50 watts at pag umandar ang compressor niyan mga idol, ay magiging 150 watts yan pataas. So, para maging safe kayo, gawin nyo na lang 200 watts. I-divide nyo yun sa 12 volts. Kung 12 volts yung setup nyo, ang magiging output nun or ang magiging answer nun, yun yung magiging baseline nyo sa inyong pipiliin na BMS. So, hindi porket 50 watts yung ref mo, compute mo na yan sa 12 volts, so meron ka ng amperyahe na lumabas. So, maliit lang naman pala sa kanyo. So, hindi pwede yun mga idol. Tinitignan nyo rin yung mga appliances nyo. Napaka-importante mga idol na pinag-iisipan nyo talaga yung mga appliances na gagamitin nyo. Hindi porket mababa lang yung ref or yung appliances, di nyo alam, di motor pala, at merong times 3 na consumption yan. Kapag unang andar niyan mga idol, times 3 ang consumption niyan. Meron niyang LRA or lock rotor amperes. Yan po ang ibig sabihin niyan. Sa unang andar, hihingi yan ng times 3 na consumption sa inyong solar setup or sa BU. Sana nakatulong yung natin, yung video natin mga idol, no? At sana pinapanood nyo po ng buo ang ating mga video kasi napaka-importante po ng ating mga tips dito mga idol para sa inyo din naman mga idol. Hindi lang naman po para sa views lang. So, syempre, nagdi-DIY tayo. Concerned din naman ako sa inyo mga idol. Alam ko naman, naiintindihan ko naman. Gusto nyong gumawa ng inyong solar setup. So, ito, oras lang po ang kailangan nyo. Hinihingkayat ko po kayo mga idol na panoorin nyo po ng buong ating mga video para meron tayong mga basic knowledge pagka kayo ay magdi-DIY. At para hindi po kayo mga idol, mawala sa tamang track ng inyong pagdi-DIY. So, good luck mga idol sa inyong pagdi-DIY. Ito ang ating Facebook page. Ayan, kung meron kayong mga katanungan regarding sa pagdi-DIY about sa solar, basta meron akong available time, makikita kayong message nyo, mare-replyan ko kayo mga idol. Dahil syempre, tayo lang din naman po ang magtutulungan mga idol. So, yun lang po.